Pagising ko nga, nakita ko si Lola malungkot. Kaya tinanong ko siya, bakit malungkot yung lola ko? Chot! Malungkot ang lola ko. Alis na yan, ha? Inaya ko nga ngayon maglagaw-lagaw si Lola kasi nagtatampo to sa amin. Hindi kasi kami nakapunta ng birthday niya. Kaya ngayon lang din kami babawi. Eto si Lola ng birthday niya. Eto yung time na hindi kami nakapunta. Nagpahanda naman kami. Kaso mas okay daw kung pumunta kami. Aww. Mabilis ang ligo nga lang yung ginawa ko para ma-celebrate na namin yung nakaraang birthday ni Lola. Hindi kasi talaga kami pwedeng pumunta noon. Kasi nung nag-birthday si Lola, bumabagyo sa amin. Na makapagbihis na nga ang lahat. Sumakay na din kami sa nirentahan kong taxi. Charot! Dito pala sa tricycle, kasya kahit 10. Kailangan mo nga lang talagang humawak ng mahigpit. Kaya habang may kinakapitan ka pa, kumapit ka na. Kasi para ka rin nakasakay ng rides dito. Chot! Hello mga kanayon! Pakaway-kaway lang kami ni ate dyan. Kunwari may kumakaway sa amin. Medyo umuulan nga ngayon, kaya kailangan din namin magdala ng payong. Kaso di pa kami nakakalayo, nasira na yung payong. Kaya isa-shoutout ko na lang dito yung kalabaw na nadaanan namin. Sobrang presko pala ng hangin dito. Yun nga lang yung buhok namin tumatayo. Makalipas nga ng kalahating oras, andito na kami. Bago nga pala namin gawin yung mga balak namin kay Lola. Kumain na kami kasi napagod kami sa biyahe. Sa mga oras nga na to sobrang aga pa. Pero sabi ni Lola gusto daw niya ng ice cream. Kaya pinagbigyan na din namin. Pagkatapos nga pala namin makakain, umanap kami ng malapit na salon para mapaayos na din si Lola kasi sobrang puti na ng buhok niya. Tinutulungan nga namin siyang pumili ng kulay. Yung pinipili namin ni ate yung mga makukulay. Kaso mas gusto daw niya yung kulay black. Na makapili na nga siya ng ikukulay sa kanyang buhok. Nag-umpisa na din sila dito para ayusan si Lola. At habang inaayusan nga dito si Lola, busy din ako dito sa paggugupit ng kuko. Habang pinapatuyo pala yung buhok ni Lola, nililinis din nila yung kuko niya. Sa mga oras nga na yun, pinapapili siya ng magandang kulay. At ito na kayo napili niya. Hindi ko din yata alam kung anong kulay niya. Basta sa personal, mukha siyang kulay blue. Chot! Ang dami nga din palang viewers dito ni Lola. Lahat kami nakapokus lang sa kanya. At makalipas nga ng isang oras, epekto na rin yung pangkulay sa buhok ni Lola. At ito na nga yung resulta. Pagkatapos pala magawa dito kay Lola, sabi niya sa amin, nalipay daw siya ng sobra. Aww. Pero hindi pa natatapos doon kasi gagawin pa namin siya ng money cake. Pagkatapos nga pala namin bumili ng cake, umuwi na din kami at dumiretso kami sa loob para magawa na namin. Ito din pala yung balak namin nung mag-birthday sana siya. Kaso ngayon lang nagkaroon ng oras. Pero pagdating naman namin, sabi ni Lola, di naman daw mahalaga, ang importante ay mahalaga. Hindi ko din gets yung sinabi niya. Basta heto, samahan nyo na ako magbalot ng pera. Nilagay pala namin sila sa loob ng plastic para heto na rin yung hihilahin ni Lola para mamaya. Gumamit na nga lang din pala kami ng karton sa loob para yun yung magsilbing bilog. Para umikot mamaya yung pera. Na maayos na nga namin yung ilalagay sa loob. Sinukat na din namin yung cake kung saan nilalagay yung pera. Na makuha na nga ibang parte ng cake sa loob. Nilagay na din namin yung ginawa namin kanina. At habang inayos nga namin yung money cake ni Lola, sinasara na muna namin kay mama yung pintuan. Baka kasi biglang pumasok si Lola. Naglagay na nga lang din pala kami ng ibang design para matakpan yung butas. At ito na nga yung finished product. Nilagay ko na din yung kandila para mablow na ni Lola yung cake niya. Happy birthday to you. Yung birthday mo lang, wala kami. Happy birthday to you. Kasi hindi kami pumunta ngayon, isa-celebrate natin. Wish ka lang. Wish ka muna lang, Fish. Nga mabalik. Kamu, nga mga. Opo na. Katon, boy. Oo. Ikaw na. Okay, happy birthday. Sa'yo ang inuman, sa'yo ang pulutan. Happy. Yay! Bunutin mo yung bunutin mo yung happy birthday. Ay, ang kandila. Oh, yan. Ay, Hindi. Bunutin mo yung happy birthday. happy birthday. Yan. Bunot lang. Bunot. Bunot mo lang. Bunot. Ala! Ala! Duwa ka kamay. Duwa. Dua ka kamay. Sige, wala ka dami naman. Ala! Ang dami ng pera ni Lola. Kadami. Kadamo sa pera. Doon lang. Wow. Wow! Ala! Sabi mo lang. Sa mga apo ko nga na sa mga apo ko nga nagkantulong diri. Kiss mo muna ako lang, kiss. Isa daw siya ngayon lahat. Grabe, sobrang nalipay si Lola. Madalang mo lang din kasi mapangiti yan. Kaya sobrang saya ko din na nakarating ulit ako dito. Happy birthday ulit, Lola. Palangga ko, ikaw. Ayun lang. Bye-bye!
Update ko lang pala kayo. Binaha na kami dito sa loob ng bahay. Kaka it's been raining in Pampanga nyo. Binagyo na kami dito sa Pampanga. Medyo bumaba na nga yung tubig ngayon. Kasi kagabi medyo mataas yung tubig. Di na ako nakapag-video kagabi. Kasi ang bilis pumasok ng tubig sa bahay. Kaya kagabi, halos yung mga gamit dito, nilagyan na lang namin ng case sa baba para hindi tuluyang mabasa yung mga gamit. Sayang kasi kung masisira. Tsaka wala na din kami pambili. Hindi yung tsawot. Pupunta nga ako sa tindahan para makita nyo na din yung tubig na pumasok sa tindahan. Tinaas na lang din namin yung ref tsaka freezer kagabi. Posible rin kasing masira yan kapag nababad sa tubig. Eto nga si mama nagtatago sa gilid ng ref. Ayaw daw niya magpakita. Kasi naman Tiyempo daw tuwing nag-video ako. Yan daw yung lagi niyang suot. Naginginga ako niyan kay mama ng face mask. Kasi aalis muna ako. Meron kasi akong kailangan na biling damit. Nagagamitin ko rin papuntang Manila. Bukas na din yung alis ko. Kaya kailangan ko na din mabili ngayon. Patulong na din pala ako kay kuya tsaka kay ate. Para mabilis na lang din kami makauwi mamaya. Etong kolong na lang din pala yung gagamitin namin. Simula din pala nung umulan dito sa amin. Yung araw-araw na naming ulam, tilapia. Eto nga yung crossing namin. Halos yung mga nakadisplay mga tilapia. Baka bukas at sa susunod na araw, magmukha na kaming tilapia. Naabutan pa nga namin yung ibang tao nangingisda dito sa tulay. At habang nakaupo nga kami ni ate dito sa kolong, may nakita kami mga tao nagdadala ng plastic. Akala nga namin nung una, may namimigay ng relief. Makikipila din sana kami. Kaso parang namalengke lang sila. Chawot! Una nga namin pinuntahan ni ate dito sa Ukay-Ukay. Kailangan ko kasi na red na jacket. Christmas time kasi yung pupuntahan ko sa Manila. Kaya kailangan ko magpula. Kasi isasabak din ako sa sabong. Chawot! Dito na din pala kami unang pumili. Kasi ang daming jacket dito. At saka mas makakamura pa kami. Nung isang araw nga, habang bumibili kami ng ukay ni ate, tumatawad kami. Sabi na namin, wala na bang mas mumura dun sa paninda niya. Pero yung ending, minura lang kami nung nagtitinda. Chot! Wala nga kami masyado mapili ngayon. Kaya naganap na lang muna kami kung saan pwedeng bumili. Kaya naganap ulit kami kung saan kami makakahanap ng masusuot. Binalikan ko na nga yung mga kaninang gusto magpa-picture. Sabi ko sa kanila, balikan ko sila pagtapos namin makabili. Kasi kung makakapili sana ako kanina, ipapalaundry ko na din sa kanila. Charot! Kanina pa nga namin ninanap si Kuya Bokyo. Andito lang pala siya kumakain ng siomay. Dito na daw siya nag-almusal. Kasi di daw siya nakakain kanina. Di rin naman ako nakakain kanina. Kaya nanghingi na lang ako ng isang siomay. Pagtapos nga namin makakain ng siomay, naganap ulit kami ni ate ng pulang jacket. Baha na rin pala yung tulay dito. Chawot! May tubig na talaga dyan kahit hindi umuulan dito sa Pampanga. Dumaan na nga muna kami sa simbahan ng San Fernando. Sarado nga kayo yung simbahan. Kaya dito na muna kami sa labas. Kapag talaga nagkakaroon ako ng oras, dumadaan kami ni ate dito. Medyo paambon na nga ngayon. Wala pa naman kami nadalang payong. Habang naglalakad nga ako dito, kumakaway sa akin yung mga green man. Chawot! Nakakulay green kasi sila. Kaya tinawag ko ng green man. Hinahanap nga nila kung may dala daw akong iklog. Demiretso na nga muna kami dito sa loob ng mall. Para dito na lang din hanapin yung susuting kong damit. Doon na nga sa kabila dumaan yung kuya ko. Kasi parehong papunta naman daw sa taas yon. Nagtanong na nga lang kami sa sales dito. Para agad na rin kami makauwi. Kaso heto na nga lang daw yung available jacket nila. Kaya naganap na lang ulit kami. Habang nagsiselfone nga ako dyan, nag-react ng heart yung crush ko sa my day ko. Kaya napadaan na din ako sa mga pang baby na damit. Kaya advance ko na tong pamimili. Kasi doon din naman mapupunta. Kumuha na nga muna ako ng stroller. Favorite ko yung color blue. Heto na lang din yung kukunin ko. Pero chawot lang. Hindi pa pwede. Masyado pa akong bata. Saka ako nabibili yung mga yan. Kapag meron na talaga. Kaya ngayon, magtatrabaho na muna ako. Paglabas nga namin, sobrang lakas ng ulan. Pero kailangan namin makahanap. Kaya kahit malakas yung ulan, diretso na lang kami sa SM Pampanga. Kulay red nga lang yung kailangan ko. Pero yung mga dala ni ate, ibang kulay. Sa lagi ko palang pag-alis, si ate na namimili sa mga sinusuot ko. Alam daw niya kung ano yung mga bumabagay sa akin. Kaya ikaw, bagay ka din daw sa akin. Charot! Ito na din pala yung jacket na napili namin. At ito naman yung mga ibang nabili namin. Kaya pagkatapos namin makabili, lumabas muna kami ng mall para makahanap kung saan pwede kumain. Dito na lang din pala kami kumain para mabilis na lang din kami makauwi mamaya. Kapag talaga kumakain, gusto ko kasabay si ate. Kasi lagi niyang binibigay sa akin yung kalahati ng rice niya. Minsan yung kalahating ulam pa. Pero hindi ko na hiningi inumin yung tubig. Kasi deserve niya naman uminom na maraming tubig. Ayun lang. Bye-bye!